Lord, ang laking pagsubok nito. We're not expecting na lalaki ng ganun si Undoy. Nag-start pa lang kami sa negosyo. Na-wash out agad lahat. During that time, ang feeling parang devastated ka talaga. Kahit may regular na trabaho si Maris at ang kanyang asawa, madalas pa rin silang kinakapos ng panggasto sa bahay, lalo na't nagpapaaral sila ng 2 anak. May mga bayarin, may mga sometimes nakakautang pa. Palagi akong nagwo-worry kung paano pagkakasya yung budget. Sa kagustuhang magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya, lakas loob na nagsimula ng negosyong tsinelas ang mag-asawa noong 2009. Subalit kung kailan nagsisimula ng lumalago ang kanilang kita, saka naman pinalubog ng bagyong Ondoy ang kanilang kabuhayan. Malaking dagok din nang magkautang sila ng 50 mil sa supplier. Para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Kasi pati bahay namin, mga gamit sa loob ng bahay, lahat yon wash out. So talagang back to zero ulit. Di na mabura sa isipan ni Maris ang bangungot ng Ondoy. Lagi siyang di makatulog sa gabi sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Sa mga gabi na siya'y gising, siya ay nakakapanood ng The 700 Club Asia. Merong girl, magpapakamatay siya. Hindi natuloy yung pagpapakamatay niya, na-save siya. Doon ako na-amaze na, Lord, talagang you are amazing kasi hopeless na yung tao, pero ikaw pa rin yung nag-save sa kanya. Lagi akong ganun lagi akong hopeless Pero dahil nga nandyan naman si Lord, so lagi ko lang kinakast out sa kanya na, Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Kung ang pera lang namin ay talagang ganito, hindi ko naman kayang i-multiply yan. Kumbaga, wala akong ibang kakapitan, kundi si Lord. Nabighani si Maris sa mga misyong ginagawa ng Operation Blessing na kanyang napapanood sa The 700 Club Asia. Kaya sa kabila ng kagipitan, nahikayat siyang magbigay sa gawain ng CBN Asia dahil sa tulong na naaabot nito. Super inspired ako kasi yun naman yung kailangan ng bawat isa yung tulungan yung mga nangangailangan. I know it was the Holy Spirit na nagbubulong sa akin na, sige, tumulong ka. Bunga ng kanyang pagsunod, nasaksihan niya ang wastong paggabay ng Panginoon nang gamitin nila ang bonus ng asawang si Rex bilang puhunan sa naisip na bagong negosyo. It was the Lord. Siya yung nagbigay ng wisdom, siya yung nagbigay ng strength, even the provision. Kasi hindi naman talaga ako bag maker. Yung tita ko, siya yung tumulong sa akin. Natutunan ko din siya kung paano until such time na kami-kami na lang yung gumagawa. Hindi matatawaran ang katapatan at biyaya ng Diyos sa pamilya ni Maris. Makalipas ang 2 taon, umasenso ang kanilang maliit na negosyo. Patok na rin sa online ang kanilang mga produkto ngayon. From 2 makina to 20 na makina, from 3 manggagawa to almost 50 na manggagawa. Yung may-ari ng gawaan is hindi ako, si Lord. I am just the steward. Nabayaran ni Maris ang utang sa dating supplier. Nakapagpa-renovate na rin sila ng kanilang bahay na napinsala ng bagyong Ondoy. Nakabili rin sila ng sasakyan na pang-deliver ng kanilang mga produkto, mga lupa at bahay. Super blessed. Kung tutuusin, sino lang naman din yung nabigay, di ba? Pero yung binalik ni Lord, talagang hindi ko kayang bilangin. Lalo na yung feeling, yung kaligayahan. Naging daan ito sa patuloy na pagtulong ng mag-asawang Maris at Rex sa mga manggagawa at kapwa. All you have to do is trust the Lord. Kasi yung ibibigay mo, galing din naman kay Lord yan So marapat lang na ibigay mo, i-share mo rin sa mga nangangailangan. For me, nung nag-bless ako, binalik ni Lord yung blessing sa akin, 1,000-fold. Talagang it was really such a big breakthrough.